Kumbaga itong duyan na 'to, nasa category 'to ng landscaping, 'di ba? Kumbaga ano rin 'to, design na pampaganda, beautification sa ating farm, 'di ba? Kaya nga natutuwa ako dahil nga nagkaroon na tayo nito, 'di ba? Magandang araw mga kapanyero, welcome back po sa ating channel. Kung makikita nyo naman mga kapanyero, delay na naman ng ating mga schedule sa farm, di ba? Ayan nakita nyo, ang lakas ng ulan dito. Ang hirap mga kapanyero kapag na-delay tayo Kumbaga naka-schedule na tayo sa mga Sabado at Linggo, sa mga day off natin na pagpunta sa farm, yung mga project natin. Kaso pagka ganito naman wala tayong magagawa dahil nga umuulan. Pero ang lakas ng ulan dito, ang lamig. Sunod-sunod ang ulan dito. Isang linggo na. Kaya nga sunod-sunod ang mga balita rito sa mga lugar namin dito na binabaha ang basement. Lalo pa kung halimbawa mga luma yung mga bahay, tapos nagkaroon ng crack or nagkaroon ng problema sa pump nila, yun sigurado yan na nagkakatagas na yung mga basement. Pero sa atin naman sa townhouse natin, at least salamat pa rin na sa loob ng 12 taon na namin na pagtira doon, parang wala man lang akong natatandaan na nagkaroon ng basa sa basement namin. Kaya yun ang kagandahan din na yun nga, yung maganda yung inspection nyo. Kaya ngayon mga kapanyero, kahit na bumabagyo rito, kahit na umuulan dito, patuloy pa rin tayong gumagawa ng project sa ating farm, di ba? Kung makikita nyo, napakadilim ng kalangitan natin ngayon dahil nga sa sobrang lakas ng ulan dito. Ayan basang-basa. Ayan. Pero kung nasan tayo ngayon mga kapanyero, nandito tayo sa St. Albert, Alberta. Dito kay paring Junel Pamandan yan. Ito yung ito yung isa sa mga nabanggit ko rin na magbibigay ng duyan sa atin, yung parang swing na bakal. Kaya ito kahit umuulan, gumagawa pa rin tayong project para sa farm natin, di ba? Kukunin natin ngayon yung swing dahil nga ang bala ko bukas, kung sakaling hindi umuulan, masukatan natin ng kahoy. May konting repair, may konting gagawin, pero hindi big deal na repair. Hindi, tamang-tama mga kapanyero, hindi na nila gagamitin kaysa itapon. Kunin na lang natin para ilagay sa farm, di ba? Kasi meron na rin naka-ready na rin yung paglalagyan nitong swing na to sa farm natin, di ba? Kaya nga ito, naghihintay-hintay lang tayo, nagpapatila tayo ng konti para makuha na natin yung duyan na to, yung swing na to. Ang kagandahan naman, di ba? Bakal to, solid na bakal, magandang klase na yun nga, di ba, sinasabi ko naman na hindi tayo pwede maglagay ng mga plastic sa farm dahil nga 2-3 taon lumulutong na yan yung mga plastic na yan. Kumbaga hindi pang matagalan. Kaya nga ito siguradong pang matagalan tong swing na to dahil bakal. Kaya yan, hinihintay lang natin si paring Junel para buksan yung ating gate dito sa likuran. Hintayin lang natin. Ayan, tara, baba tayo mga kapanyero, kunin natin. Ito ang kanilang bahay. Diyan muna. Ayun. Ano pare? Ano lagay? Ayun pala. Muna natin rito. Nasa yan, mga baklas-baklas na pala. Hindi na tayo nakapag-video kanina nung mga nagkakarga tayo kasi sa sobrang lakas ng ulan dito. Kung makikita nyo naman, ayan Ngayon pauwi na tayo. Nakuha na natin yung duyan na yan. Pupunta tayo ngayon mga kapanyero, diretso na tayo sa Home Depot para makakuha ng kahoy na gagamitin natin doon sa swing na nakuha natin. Kasi nga may repair yun, bali na na natastas na. Bali papalitan na natin yung pinaka mattress niya, di ba? Yung pinaka upuan niya. Syempre alam niyo naman na sa farm talaga napakainit, so papalitan natin siya ng mga treated na kahoy para tumagal, di ba? Kasi ang ganda nung ang ganda nung pinakabakal niya. Mas makapal, matibay yun. So talagang tatagal siya sa farm natin. Kakuha natin ng kahoy, at least meron na tayong project na naman naggagawin, di ba? Kahit hindi tayo nakapunta ngayon sa
sa farm natin, meron pa rin tayong ginagawa para sa farm natin, di ba? Kaya ngayon mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe. Pakipindot naman na ating subscribe button para suporta sa ating channel. Gayun din mga kapanyero, para masubaybayan nyo yung mga kaganapan, yung development natin sa Deladico Farm, di ba? Kaya mga kapanyero, tara, punta na tayo habang mahina-hina pa yung ulan. Kanina ang lakas nung kumukuha kami, kaya nga hindi na ako nakapag-video. Tara mga kapanyero, punta na tayo. Ito tayo ngayon mga kapanyero, continuation lang tayo ng video natin. Kaninang umaga, napakalakas ng ulan, di ba? Nung kinukuha ko tong duyan kala Jonel Pamandan. Maraming salamat ulit sa iyo, Jonel. Sa mga oras na to mga kapanyero, huminto na yung ulan. So nakabili tayo kanina nung kumukuha tayo ng kahoy sa Home Depot, napakalakas pa rin ng ulan. Pero nung huminto nga ito, naisipan kong gawain na itong ating duyan na kinuha, di ba? Kaya ito, share ko lang sa inyo mga kapanyero. Ito na yan. Hindi na ako nakapag-video kanina dahil nga mabilisan, kasi gusto kong dalahin to na isama na bukas. Kung pupunta tayo sa farm bukas, maisama na to. Ito, nakita nyo naman, ito yung pinakapaa niya, ibinaba ko. Ito yung maging kalabasan ng duyan, di ba? Kasi ang sira lang naman itong duyan na to, yung pinakaupuan, pinakamatres niya. So lahat naman, karamihan naman sa mga mga duyan dito, yun ang unang nasisira. So itong duyan na to, hindi naman to bago, pero kaysa itapon, ibinigay sa atin ni paring Jonel, di ba? Yan. Kaya nga naisipan kong kuhanin, di ba? Kaya nga ito, isineshare ko lang sa inyo kung ano yung natapos na naman nating project. Ayan araw na Sabado ngayon, hindi tayo nakapunta sa farm. Pero kahit ganun pa man mga kapanyero, hindi natin sinayang yung isang araw natin para sa mga project natin sa farm, di ba? Lahat naman ng content natin, lahat naman ng mga video natin is tungkol sa farm, di ba? Yung mga pagde-develop natin sa farm. Ito isa na naman project to na nagawa natin ngayong araw na to, di ba? Yan Tsaka ang kagandahan dito mga kapanyero, hindi hindi lang to duyan nga pala, hindi lang to inuupuan. Na-discover ko mga kapanyero, hindi sa akin nabanggit to ni paring Jonel na nagiging kama pala to na pwede kang humiga. Ito lang yung nagiging kama. Kung ito mga kapanyero, meron kang i-adjust dito sa likod. Ayan ayan magkakaroon lang rito ng unan or sapin, kama na siya, di ba? Tapos kung gusto mo nung maging upuan, meron ka lang, may lock dito sa likod na i-adjust. Yan Yan upuan na siya. Ganyan, kaya ang galing, di ba? Ang ganda nung pagkakabigay sa atin, pagkakakuha natin nung duyan na yan, di ba? Double purpose, upuan tsaka kama. Kaya ang ganda. So ito ngayon mga kapanyero, nakita nyo naman, ito lang yung mga gamit natin, tools, pang screw, tsaka itong jigsaw na di ba, na lagari, ayan, para makurba natin yung para mahati-hati natin yung mga kahoy. Tsaka ang ginamit natin dito, hindi basta-basta kahoy, di ba, treated. Kung makikita nyo naman, yan yung mga treated na kahoy, laban sa lamig, laban sa init, di ba? Laging yun naman ang dinadala natin doon, yun ang lahat ng ginagamit nating kahoy sa farm. Ito mga kapanyero, share ko na rin sa inyo isang ginawa ko ngayong araw na to. Sa lakas ng ulan kanina, siyempre mga tao rito, mga nasa loob lang ng bahay, mga nasa loob lang dahil nga umuulan. Kumuha ulit ako ng halaman dito sa condo park namin. Dito yung mga halaman na sa tabi-tabi rito, na ito yung halaman na sa entrance natin, sa 4 na taon lang, napakalago na siya, napakalaki, nakakapagbigay lilim kagad. Nung kumuha ko nito 5 years ago, tatlong ruler lang, 3 feet lang ang kinuha kong sanga. Itrinay ko lang, tapos naging okay siya, lumago siya, naging napakalaki siya. Yung unang itinanim ko doon, na siya yung unang nakapagbigay ng lilim sa farm, sa sobrang taas niya, sa sobrang laki niya, tsaka bumilog na siya. Kaya ang ganda. Kaso kanina mga kapanyero, kumuha ulit ako ng ganong klaseng halaman. Kumuha ko na sanga. Ito, share ko na lang din sa inyo to. Ito, ayan, ang dami nating kalat. Kung makikita nyo mga kapanyero, ito yan, kumuha uli ako ng mga sanga. Ito yung pinaka, yan
Ito pa. Kung makikita nyo, ang laki na nito, di ba? Ayan oh. Yan, halos 4 feet na ang taas niya. Yan. Ganito lang yung ginagawa ko, kapanyero. Ibababad lang to sa ibababad lang to sa tubig ng mga 2 linggo. Magkakaugat na to. Ganun yung ginawa ko noon. Saka kagandahan nga, hindi naman tubig na ordinaryong tubig, diba? Tubig ulan ang ginamit ko na pambabad, na talagang natural na tubig, diba? Galing sa taas, galing sa ulan, ganun ang ginamit ko. Kaya yun mga kapanyero, ito na, dito sa drum, aayusin ko lang yan mga kapanyero. Ito, lumubog ng konti, ilabas natin yung pinakadahon. Ito kasi maliit yung nito maliit yung pinakasanga. Kaya nag-iwan ako ng konting dahon. Pero yung mga iba mga kapanyero, hindi na ako nag-iwan ng dahon. Ganyan lang mga kapanyero. Iiwanan ko lang yan, magkakaroon yan ng ugat. So sana, itong project natin, nakakuha tayo ng ilan to? 8 sanga na ganyan na kalalaki, na pauugatin ulit natin. Ilalagay natin ito dun sa mga area na hindi nalilinisan, dun sa area na kulang yung halaman natin na nailagay. Kasi nga yung mga iba nating halaman dito na bago, napakaliliit pa. So magpauna na tayo ng malalaki. So siguro sa mga susunod na ulan dito sa gabi, may nakita pa ako na mga sanga doon na pwede nating putulin, pwede nating lagariin para gawin uli nating punla para sa susunod na mga linggo makapagpaugat ulit tayo. Tapos sa isang tamang-tama kasi ito mga kapanyero, sa September bago maglamigan, maililipat na natin. Hindi man tayo nakapunta ngayon, pero meron pa rin tayong nagagawa, diba? Na hindi natin sinasayang yung mga oras natin para sa farm natin, diba? Kaya mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.